Hi guys, kamusta po kayong lahat? Ngayong araw meron tayong video shoot. Isang project dito sa aming city. At magandang opportunity na rin to para mapakita ko sa inyo kung ano ba yung ginagawa ko talaga sa trabaho ko. Ito yung camera rig na gamit ko for work. Then, so, dadali natin ito mamaya. Actually ngayon kailangan ko na mag-ready kasi kikitain ko na yung isa dun sa, yung director nung project. At habang tayo papunta doon, papaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung ginagawa ko dito sa Japan. Tara, let's! Papunta na tayo ngayon dun sa bahay ng producer, ng director natin. Tapos sabay na kami pupunta dun sa Gemba or yung pagsusutingan. So ang role ko ngayon, ako yung isa sa mga cinematographers. Kukuha na natin ng video yung parang music video para dun sa city na ginagawa nila. So isa siyang project para sa Japanese government para i-promote yung city or yung area nila. Exciting. So ito yung parte nung isa sa mga work ko dito sa Japan. Actually yung trabaho ko hirap i-define kasi iba-iba yung ginagawa ko. Pero siguro pinakasimpleng description is freelance work. May mga nag-hire sa akin bilang cinematographer or tagakuha ng photos or writer, producer or director para sa mga small film projects, short films, and mostly sa mga non-profit organization, Christian organizations. Nakakatuwa kasi yung mga skill na ginagamit ko dito sa work ko, yung mga skill na natutunan ko during COVID tsaka yung time na wala akong work. So hindi siya necessarily related dun sa inaral ko or yung pinunta ko dito sa Japan, pero sobrang blessing guys kasi unang-una wala akong boss. Parang meron akong mga managers pero wala ako yung boss na katulad nung dati nag-work ako sa IT na nagre-report ako sa opisina 9 to 5, tsaka may nagdi-dictate kung ano yung mga mali ko nagawa or yung mga kailangan kong gawin. Pero sa work ko ngayon, flexible time, basta importante lang ma-deliver yung results sa deadline at saka nakipag-coordinate dun sa team at saka dun sa manager. So marami siyang coordination, which is na-enjoy ko kasi masarap katrabaho yung mga taong involved dun sa work ko eh. Mababait sila at saka alam mo yun, cooperative. Mostly kasi mga Christians, kaya masarap buhay, mababait. Oh, お疲れ様です。こんにちは。あ、すみません。Need to go through our notes. So, Okay. maybe after kids come in, and then I think we're gonna communicate. I'll talk on the microphones Okay. and the stuff. So, this scene isn't very important. Okay. But maybe after kids come, and then if we can shoot. Oh, you mean like upon entrance, you want some footage as well? So, Okay, so, yeah. Then.
So I'm gonna Yeah. bring it back. Alright. So ngayon, balik na tayo sa ating home base. Actually, kailangan ko palang pumunta dun sa school nung 目的地までおよそ panganay kong anak. 14km まもなく右方向です。その先 20m So, meron kaming sinusunod sa pamilya namin. Number one, sobrang importante ng budgeting. Tapos, pangalawa, yung tinatawag na emergency funds. Tapos, yung pangatlo, being generous. Wait, actually, let me back step a bit. Pinakauna pa lang rule namin sa bahay sa pagdating sa finance is we put God number one. So inuuna namin parati ang Panginoon pagdating sa financial life namin, financial life. Ibig sabihin, we give our 10% of income, combined yung income ko tsaka income ni Mrs. We give that 10% to the local church. So bago kami kinasal ni Kasumi, actually bago ako pumunta sa Japan, nandito ako sa Japan, sa Pinas kami, coming back to Japan kahit na wala akong work, we've decided to honor God with our finance. And you know, God has been so good to us. Gusto lang namin ibalik sa Panginoon yung blessing namin sa buhay. Kaya di ko pa naranasan na maging needy pagdating sa pera. Sa buong buhay namin mag-asawa, ako tsaka si Kasumi, hindi pa kami nagkaroon ng utang sa ibang tao. Kahit na wala kaming pera nun, God has always provided for us. Kaya naman, at saka isa pa, yung mga paraan kung paano kami nagkaroon ng pera, hindi ko ma-explain kung paano, pero it's nothing short of himala. Tulad nung wala kaming work, mag-asawa nun, bigla na lang may tumawag sa amin na kaibigan namin na nasa States. Tapos sabi ba naman, gusto lang daw kaming i-bless with this amount of money. Tapos yung pera na gusto niya i-bless sa amin ay saktong-sakto para sa gastusin namin pabalik sa Japan. So, right? And sabi niya sa amin, they just felt like God telling them to bless us. So, pag naisip ko yun, napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay namin. Kaya, hindi kami nagdadalawang isip pagdating sa finance, na inuuna namin yung Panginoon. He's always gonna be number one in our finance. So yun nga, yun yung number one およ namin. そ 300m 先左折専用レーンがあります。ご注意ください。 Ayun yung number one rule sa finance namin. God is number one. Tapos pangalawang rule is yung budget. Meron kaming budget para sa pangkabuhayan namin, rent, pagkain, miscellaneous, savings, at saka para sa mga investments. And pangalawa, ano ba? Saan na ba ako? Okay, number one, God's number one. Number two, budget. Number three ay yung emergency funds. So, we make sure na meron kaming emergency funds. Ibig sabihin ng emergency fund, at least 3 to 6 months worth of salary dun sa bangko namin. So kung magkaroon man ng problema, may mawalan man ng trabaho sa amin, or magkaroon ng emergency, meron kaming tatakbuhan. Hindi namin kailangan mangutang sa ibang tao. And then yung pangapat ay investments. So ngayon, andun pala kami sa stage na kakatapos lang namin ng emergency およ funds. そ 700m そ先斜め右方向です。 So ngayon, nag-ready na kami for investments. Kaya, it's good.
Ngayon pag inisip mo, halos 1 year pa lang ako nag full time dun sa work ko ngayon as freelancer. およそ300メートル先、斜め右方向です。 Tapos yung wife ko naman, ilang years na ba siya? Almost 2 years na rin siya dun sa full-time job niya. And di ko maisip kung bakit sobrang blessed kami. And hindi naman kasi kami sobrang high level na trabaho. Pero mabuti lang talaga sa amin yung Panginoon eh. Kaya wala kaming problema sa finance. At nakakausad kami sa buhay. Tapos yung next steps namin ay gusto naming i-bless yung ibang tao or yung ibang ministry or gawain dito sa Japan with our finance. So, yeah. Ayun yung mga rules namin dito sa まもなく pamilya namin. 斜め右方向です。 Wow, busy araw tayo ngayon. Marami tayong nakuhang shots. So yung role ko sa project kanina, basically isa lang ako dun sa mga cameraman, kaya hindi involved yung editing, mga post-production, kaya simple lang yung work ngayon. Usually kasi kapag involved ako dun sa pre-production, sa shoot, tapos dun sa post-production, ay yun yung matrabaho talaga. Kasi para sa akin pinakamatrabaho sa lahat yung post-production. Kasi doon mo ilalahad-lahat nung nakuhanan nyo na footage, yung sounds, tapos yung story, およそ kung saan mo 700メートル lilipat-lipat 先、 yung 左方向です。 parts 左 ng 折レーン video. があります。 Pero thankfully hindi ako involved ngayon doon sa project. Kaya chill lang. Isang araw lang naman yung shoot natin ngayon. It's good. Anyways, at least meron na kayong idea ngayon kung ano ba yung mga pinagkakabalan ko dito sa Japan. So hanggang sa ulitin. Kita kits.